Araw mga kahilig, nandito ngayon tayo sa aking maliit na grape farm or garden. Ang ating topic ngayon ay ang pag-apply ng organic fertilizer sa ating tanim na ubas. Mga kahilig, ipapakita ko sa inyo muna ito. Ito yung mga tanim ko na ubas. Ito. Tapos pagkaraan ng isang buwan na pag-apply ng organic fertilizer na will grow, ito mga kahilig, ito hindi ko pa ito na bubuksan at saka i-apply natin dyan sa puno ng ating ubas. Ito, ayan. Pero bago ko i-apply ito, nilinis ko muna yung mga puno ng aking ubas mga kahilig. Ito, ayan. Nilinis ko muna dahil sayang naman kung halimbawa i-apply ko kagad yung ang ating fertilizer o pataba na organic na will grow kung madamo ang mga puno ng ating ubas na tanim. Siyempre, pag madamo, mauuna na kakain yung mga damo kaysa ating tanim na ubas. Kaya ang ginawa ko mga kahilig, dininis ko muna, dinamuhan ko muna yung puno ng aking ubas. Ito mga kahilig. Tapos pag na-apply ko na ito yung organic na fertilizer, yung will grow organic fertilizer mga kahilig, sa ngayon mag-a-apply pa lang ako. After mga 1 month o 2 linggo, i-update ko kayo mga kahilig kung anong kinalalabasan ng ating pag-apply ng organic will grow organic fertilizer sa ating tanim na ubas mga kahilig. Ayan mga kahilig tandaan nyo ito, panoorin nyo kung paano i-apply yung mga organic na pataba at saka organic rin na spray katulad ng will grow na foliar, organic din yan mga kahilig. Tapos sa ngayon, dahil kakaumpisa ko pa lang, ipapakita ko muna sa inyo yung mga tanim ko na ubas na yung iba nagbubunga na, tapos yung iba kasi mga kahilig, ito pala yung ubas ko, hindi ko pa ito, sa totoo lang hindi ko pa ito talagang pinapabunga dahil noong February lang ito natanim medyo ano pa lang, alanganin dahil yung iba may pa yung mga puno. Tapos yung iba dahil siguro maganda yung alaga o maganda yung lupa na tinataniman o na pagtaniman, mayroong mga voluntary bulaklak siya mga kahilig. Kaya yung iba maraming bulaklak, nagdadala ng bulaklak. Yung iba nabubunga talaga, nagiging berries mga kahilig. Tsaka yung iba naman na puno mga kahilig, dahil ito yung tanim ko na ubas na to mahigit 10 klase ito, 10 variety. Ito yung variety na isa, ito yung pinaka-paborito ko kahilig, yung Baikanur na dalawang klase kasi yung variety ng Baikanur ko dito kahilig. Yung isa, yung dahon, buo yung dahon. Papakita ko yung dahon mga kahilig. Ito yung isang dahon ng Baikanur kahilig. Ito yung maganda, lumalaban siya sa sa ulan at saka yung mga punggos. Tsaka ano siya, mabilis kong magbigay ng bulaklak kahit na hindi mo pa pinruning, kumbaga hindi mo pa gusto pa bubungahin. Ito sa mga kahilig ang lalaki ng mga buds ng mga bulaklak niya mga kahilig. Ayan tingnan mo. Ano lang yan, kumbaga vegetative pruning lang yan dahil pinuputol ko yung mga dulo niya mga kahilig. Dahil yung gusto ko palalakihin ko yung mga ano niya, yung protein cane niya mga kahilig. Pero yung ginawa niya, habang pinuputol mo yung dulo niya mga kahilig,
umusbong yung mga bulaklak niya, mga kahilig. Kaya inayaan ko na lang para naman pag naging biris na at saka lumaki, di yung mga papasyal dito sa sa garden ko, mayroon din silang makikita na bunga ng variety ng ubas na tinanim ko. Katulad nito mga kahilig, ayan papakita ko sa iyo. Ayan ito, dito ko pinutol kahilig, ayan diyan ko pinutol dahil gusto ko palakihin to yung mga fruiting cane niya. Dahil ito, gawa ito arm niya kasi ito mga kahilig ito. Tapos pinutol ko dito para yung mga fruiting cane niya mga kahilig lalaki din. Pero yung ginawa niya, habang pinuputulan mo siya, naglalabas siya ng bulaklak. Ito yung variety na Baikonur kahilig. Baikonur na yung dahon niya, yung parang biyak-biyak kahilig. Ito kahilig, tingnan mo yung niya. Ipapakita ko yung talagang niya. Ito mga kahilig, yan, ganyan yung forma ng dahon niya. Tapos papakita ko sa inyo mamaya yung isang klase ng Baikonur ko mga kahilig. Dito naman tayo kahilig sa isang klase ng Baikonur na tinanim ko kahilig. Binubugbog na kahilig ng punggos. Kaya ipaubaya ko muna ito kay Wilgro kung update ko kayo kung ano ang kalalabasan niya kahilig. Ito yung isang klase na Baikonur na tanim ko kahilig Yung dahon niya hindi biyak. Ayan ito, dito tayo titingin sa hindi masyadong bugbog ng ayan ganyan kahilig Yung dahon niya hindi biyak, yung parang buo. Ayan, ito. Binubugbog ito ng mga kahilig ng panahon. Ito, magandang tubo. Ito. Ito kahilig, ayan papakita ko. Ayan, yan. Yung isang klase ng Baikonur. Ayan. Pero ang nito kahilig, yung kalaban niya, yung punggos. Ito yung mga kalaban niya kahilig. Dahil dito sa area ko maulan, kaya hindi maganda sa dito. Hindi sa hiyang sa sa area ko. Kaya ang gawin ko dito, tanggalin ko to. Papalitan ko ito ng yung isang klase na ang variety ng Baikonur. Ito kahilig. Ayan Kahit sa bayan sila na may isang buwan na hindi ako nakapag-spray kahilig. Ayan, tingnan mo, ayan ang lalapad ng dahon niya at saka malusog. Ayan tingnan mo yung niya, bandang talbos. Ito yung talbos niya Ayan. Nakakapal. Ayan. Ito yung isang klase na Baikonur at saka sipag magdala ng bunga mga kahilig. Kaya recommend ko to sa inyo sa mga area na tulad ng area ko na mahamog at panay ang ulan. Ito yung variety na i-recommend ko dito sa inyo mga kahilig, yung Baikonur na ito yung dahon, malalaki na biyak. Ayan para siyang Brazilian hybrid mga kahilig. Ito yung dahon ng Brazilian hybrid kahilig Ito yung Brazilian hybrid ko kahilig na bugbog rin ng bugbog rin ng punggos. Ayan ito, Brazilian hybrid yan mga kahilig. Ayan tingnan mo yung dahon. Bugbog rin ng dahil gawa na mag-isang linggo na hindi ako nag-i-spray. Ayan ayan. Yung isang Baikonur ko, magkatulad ng dahon nito. Yung Brazilian hybrid na green ito mga kahilig pag nahinog. Ito, Baikonur pero makapal lang yung dahon ng Baikonur. Makapal yung pagka niya ng dahon. Yung Brazilian hybrid magkasing lang sila ng dahon pero manipis. Magkatulad, manipis sila. Ayan biyak din. Manipis. Yan yung pinakaiba ng Brazilian hybrid. Saka mayroon din ako dito kahilig ng yung ito kahilig, Shine Muscat ito kahilig. Ayan Shine Muscat kahilig, ayan. Shine Muscat. Bugbog rin ng kahilig, ng punggos. Bugbog rin. Ayan Kahit na sa bayan lang sila doon sa isang klase na Baikonur ko kahilig. Ito yung nangyayari sa kanya. Ayan
bugbog sirado ng punggos. Saka hindi maganda yung ano niya, yung dahon niya. Ayun oh. Magkatulad sila ng ano, ng yung sinasabi ko na ano, Baikanor na isang klase. Yung manipis yung dahon. Ano din, bugbog sirado din ng ano, ng punggos dahil gawa ng maulan lagi, tapos hamog, ayan, na ano siya, na sira yung mga dahon niya. Itong klase na ito mga kahilig, Brazilian, bilong din ito ng Brazilian hybrid, pero ano ito kahilig, tinatawag nila na ano, red blue katawba mga kahilig ito. Maliit lang yung ano niya, yung puno niya kahilig, pero nag-voluntary bulaklak din siya. Yung pinutol ko yung bandang talbusan. Ayan, ito meron din siyang mga biris kahilig. Ayan oh, yung dahon niya magkatulad ng katawba kahilig. Ayan oh, parang katawba rin, maliliit lang. Maliliit lang yung ano niya, yung dahon niya, pero pag tiningnan mo, walang pinag-iba sa ano, sa katawba. Dahil dito, tulad nito, ito yung katawba yung ano niya. Nagtagpo sila ng katawba. Ayan yung talbos ng katawba. Ito naman yung sa kanya. Ayan oh. Parang walang pinag-iba kung masdan mo ng maigi. Kaso lang, yung sa katawba, si katawba, medyo malapad yung ano niya, yung dahon niya. Ito naman yung si red blue katawba na tinatawag nila. Ganito lang kalaki o malaki ng konti. Ganyan lang. Ayan mga kahilig. Saka yung ito mga kahilig, dahil dalawang mag-isang buwan na hindi ako nai-spray, yun, inatake na ito ng ano kahilig, yung fruit bat. Inatake na, ayun. Tapos yung dahon niya, bugbog sirado din. Ito pala ay isang ano, red seedless mga kahilig. Ito, red seedless to na puno na to. Dalawang puno ito sila mga kahilig, red seedless. Ayan. Red seedless sila, tapos direct sa lupa mga kahilig, hindi naka-rootstock ng katawba. Ayan, mga kahilig. Tapos yung banda dito sa kabila, ano to kahilig, red cardinal naman kahilig. Hindi naman siya naka rootstock. Direct sa lupa din yung tinanim ko. Sa bayan sa katawba, ayan. Ayan yung puno niya. Tapos, ayun, bugbog sirado din yung ano niya. Yung bunga niya kahilig, ayan oh. Inaatake din ng fruit bat. Ito, wala na. Nakain na rin ng mga punggos dahil gawa na hindi na ako nakapag-spray dahil sa panay ng ulan. Ito. Ayan. Ito ay ano naman to, red cardinal mga kahilig. Ito red cardinal. Ayan. Laki din yung puno niya mga kahilig oh. Pintil pin size na rin mga kahilig. Ayan. Pero yung mga tanim ko na variety katulad ng mga ibang red seedless na direct sa lupa, ito red seedless, ayan oh, direct sa lupa, wala, sira. Ayan, pangit yung ano niya, pangit yung talbos at saka yung dahon niya. Tulad nito, Baikanor ito mga kahilig oh, direct sa lupa rin yung ano niya, yung patanim. Tapos tingnan mo, ayan oh, ayan, pagpasensyahan niya na kahilig, mabilis yung kamay ko hindi naman tayo pro na ano cameraman mga kahilig, kaya ayan. Tapos yan muna mga kahilig, update ko kayo sa susunod na video ko kung anong kalalabasan ng tanim ko na ubas pagkatapos ng isang buwan o 2 linggo. Mga-update ako kung anong kalalabasan ng in-applyan ko ng organic fertilizer na Will Grow at saka ano mga kahilig. Pagkatapos ko ito mag-apply ng organic fertilizer na Will Grow, mag-i-spray din ako ng foliar na Will Grow mga kahilig dahil ang sabi ni Will Grow, ito yung mga naninira nito ng mga dahon ganito ay mapupuksa daw kasama na itong puksain sa ano, sa spray ng ano, foliar na Will Grow mga kahilig. Kaya inaasahan ko talaga na gaganda yung pananim ko. Dahil yun naman yung hanap natin mga kahilig, di ba? Yung pananim natin na hindi masisira. Yung ano, yung baga magandang tingnan pag malaki yung
binunga ng pinaghihirapan natin sa araw-araw mga kahilig. Kaya umaasa ako kay Wilgrow na matulungan niya ako sa aking pananim dito sa sa aking munting ubasan. Ito yung pala yung ubasan ko itong mga kahilig, mga higit 200 na itong puno. Dahil lang to eh. Kumbaga ito lang muna yung tinanim ko dahil hindi pa kaya ialaga sa malaking farm. Kaya ito lang muna, pag makakuha na ko ito ng mga seedlings, tapos iurong ko doon sa bandang ibaba. Dagdagan ko ito ng tanim pa mga kahilig. Dahil siguro pag masarap na sa mata tingnan, at saka siguro malakas na rin tayong sisipag na rin tayo dahil makikita na rin natin yung yung pinaghirapan natin, yung bunga ng pinaghirapan natin mga kahilig. At sa muli mga kahilig, magandang araw at salamat sa panonood sa ating konting video ngayong araw na to. I-update ko kayo kung mag-a-apply na ako ng organic fertilizer mamaya. Ipapakita ko rin yung video kung paano i-apply. Sige, salamat, bye bye.